Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Balikan po natin itong mga dapat nating mapag-usapan ngayong gabi. Kagabi nga, di ba, na wala tayo dahil nag-down yung system ng mga social media platform kasama Facebook at yung mga affiliated sa kanila na platform, di ba? Gaya ng Messenger, Twitter, Instagram, yan. Nawala lahat yan kagabi. At sinasabi po, iimbestigahan daw ito sa Amerika dahil po ito sa nangyari pagkatapos na lumabas sa buong mundo itong listahan ng mga nagtatago ng kayamanan nila sa British Virgin Island, mga kaibigan. Kasama nga dyan, isa sa pinangalanan dito, bagamat marami pa yan. Kasi kung matandaan ninyo, ilang taon na nakararaan, 2016 yata nung lumabas, o 2015 or 16, yung merong offshore account. Na ito naman ay lumabas sa tinatawag na Panama Paper. Ito ngayon, ang tinawag naman na Pandora Papers. Ito'y binubuo ang mga nagsaliksik nito at gumawa ng pagsisikap dito na matuntun itong mga accounts nito. Kasi mahirap yan Mahirap gawin yan. Kasama sa isa sa pinangalanan dito, si Tugade. Yung iba hindi pa pinapangalanan Kasi mahaba yan. Mahaba yung listahan na yan. Buong mundo yan. At dito sa Pilipinas nga, pinangalanan si Tugade. Noong 2015 or 16 yan, ay lumabas din yung Panama Paper. Journalist din ang may gawa nun, mga kaibigan. Ang nagsaliksik nun. At natuklasan na merong deposito si JB Ejercito na mahigit sa $500 million sa British Virgin Island. Sa Caribbean ito Mga kaibigan, taguan ng pera ito. Ngayon, ito namang Pandora Papers, lumabas, buong mundo. Ang daming pangalan ditong sinasabi. At ayon sa lumabas na ulat nga, kasama dito ang naglathala nito ang Philippine Center for Investigative Journalism o Journalism. Gumawa sila ng report kasama dito o kasama sila sa gumawa ng report na ma-publish, ma-disseminate itong Pandora Papers na sinasabing itong si Transportation Secretary Arthur Artugade ay nagtatago ng kanyang offshore company. Mahirap gawin ito yung pagsusuri at pagsasaliksik dito. Bakit? Unang-una, malayo yan Di ba? Paano ka pupunta ron? Gagastos ka, di ba? Na malaki. At sino ang mga magiging source mo rito, di ba? Kanino ka pupunta para makakuha ka ng information, di ba? Base sa mga dokumento. Kasi po, yung mga accounts na yan, kaya sinasabing company, sapagkat hindi naman katulad dyan ng karaniwang pagdideposito, katulad ng ginagawa natin, tayong mga depositor sa bangko, na magdideposit ka sa pangalan mo. Mag-open ka ng, kundi current account ay savings account. Hindi ganun kasimple ito. Doon po kasi ang registration sa bangko, kailangan yung kumpanya
pangalan ng kumpanya at yung mga officers ng kumpanya. Kaya natuntun yung kay JB Ejercito. Bali ba yung kay JB Ejercito noon ay di ba pinababalik kay ERAP yung dinambong niya na pera na mahigit sa 4 na bilyong piso. Maliit yun kung tutusin mo. Kukumpara mo rito sa Parmali. Parmali pa lang itong natatanggalan ng maskara. Yung TESDA, meron lahat yan Lahat ng anomalya, lahat ng agency, may anomalya dito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, sinasabi dito sa Pandora Papers, si Tugade, mga kaibigan, ay meron pong itinatagong deposito sa bangko doon po sa British Virgin Island. Habang siya ay umuukupa ng mga pwesto sa gobyerno sa loob ng nakalipas na 8 taon. Kasi bago siya naging kalihim ni Digongyo, dilawan pala dati yan naipwesto yan kay Pinoy sa sa Clark yata mga kaibigan director siya ng isang korporasyon ng gobyerno. Kaya 8 taon ang sinasabi rito. Pero itong kanyang yung natuklasang deposits niya sa ibang bansa ay hindi po nakadeklara. Dito makikita ninyo kung gaano ka-importante ang SALN. Di ba? Hindi nakadeklara sa kanyang listahan ng negosyo na requirement po yan sa mga public officials sa ilalim ng batas, mga kaibigan. Ayon sa mga dokumento sa International Consortium of Investigative Journalists, ito yung grupo nagsama-samang grupo ng mga journalist sa buong mundo, ay sinasabing itong si Tugade ay nasa listahan bilang direktor ng ang kumpanya na ang pangalan ay Solart Holdings Limited, isang British Virgin Island based company, at least since 2007. O sipin ninyo, 2007 pa pala. Maging kay Gloria, nagtrabaho rin pala ito. Base sa Pandora Papers, ang pinakamalaking nabunyag tungkol sa offshore holdings of the world's wealthiest politicians. Ito yung mga pinakamayayamang politician sa buong mundo and businessmen, kasama mga negosyante. Solart appears, ito yung kumpanya ni ni Tugade, to be a combination of the first names of Tugade and his wife. Kaya pala ang pangalan ng kumpanya ay Solart. Solart. Kasi ang pangalan ng asawa ni Tugade ay Soledad, Maria Soledad. At siya naman ay Art. Pagkatapos, yung 3 niyang anak, na malalaki na, si Jose Arturo, si Paul Louis, at Pinina Marie, ay mga direktor din. Kapwa niya direktor doon sa kumpanya. Di family ito. Family company po ito. Corporation ng pamilya. Si Tugade po ay unang humawak ng pwesto sa gobyerno bilang presidente ng Clark Development Corporation sa ilalim ng Aquino Administration noong 2012. At siya po ay nagbitiw sa administrasyon ni
Pinoy noong 2016 para tumulong sa presidential campaign ng kanyang kaklase na si Digong Nyo. At eventually nga ay naging member ng cabinet bilang secretary ng DOTR, Department of Transportation. Ito daw, si Tugade, ay hindi idiniklara ang Solar Holdings Limited bilang business interest. Isa sa business interest niya sa alinmang statements of assets and liabilities and net worth na kanyang ipinail, mula nang siya ay maging public official. Pero meron daw siyang idineklara na offshore investment na nagkakahalaga ng 57 million pesos bilang assets kada taon mula noong 2012. Pero walang details, walang detalye tungkol sa mga investment na ito ang idineklara. Yun yung sinasabi natin kahalagaan ng SALN. Hindi pwede yung kamukha nung inilabas ng ABS-CBN na puro total. Ito, pera ni Villar, 3 bilyon. Dito kay Pacquiao, 3 bilyon. Ganito, ilang milyon. Hindi ganon. Sa SALN, pinadideklara sa kanila, sa mga nasa gobyerno, kung ano-ano yung katumbas na property yon o asset na katumbas nung sinasabi mong halaga. Dapat detalyado yon. Ito hindi ho nakalagay, walang detalye. Maliban sa kanyang nakamal noong 2003. 2003. When you say offshore investment, pag sinabi mo raw na offshore investment, that can mean maari itong maging kahulugan na cash deposit sa bangko outside of the country o kaya naman ay shares of companies abroad. Pwede maging kahulugan ganon. Kaya kailangan detalyado. Di ba? Sasabihin mo na yung 57 million, ano ba yung cash ba yun? O yun ari-arian? O ano yun? Yun share mo dun sa bangko. Mga kaibigan, if it's the former, then he has properly disclosed his assets. Kung yan daw ay bank deposit, ibig sabihin, tama yung kanyang deklarasyon sa kanyang SALN. Pero, sabi ho dito, but if it is supposed to mean he has an offshore company, pero kung ang katumbas daw nito, o ibig sabihin nito, meron siyang kumpanya, then his SALNs are lacking. Kulang yung nakasulat sa kanyang SALN. Yan ang sabi ni dating BIR Commissioner Kim Hinares. Pero nagpadala ng request for interview ang PCIJ kay Tugade at kanilang in-outline, isinulat nila yung mga itatanong sa kanya tungkol sa mga impormasyon na kanilang nakalap dito sa Pandora Papers na ito, na nilalaman ito. Nagpadala raw sila ng liham noong September 15 pa. Last month pa ito, di ba? At sinundan pa ito ng mga follow-up. Neither he nor his staff has responded. Walang sumagot. Hindi sila sinagot. Deadma lang, deadma si Tugade. At ang PCIJ ay nakipag-ugnayan din sa Civil Service Commission at BIR on the legal and tax implications
of Tugades Company. Patungkol dito sa kumpanya ni Tugade. Oh, mga ano to, CSC, yung ba yun eh? Ano ba yun? Juan? Yung ba yung anong opisina yun? Ha? CSC. Ha? Baka SEC to. Ha? Eba natin ha? On the legal and tax implications of Tugades Company. Siguro SEC yun. In the British Virgin Island. Ha? Kung ano implikasyon nito, batay sa legal at sa pagbubuwis. Hindi rin sumagot, ha? Hanggang ngayon. Siyempre, cabinet member yan. Basta't ikaw nag-inquire ka, kaya kita mo ginawa ni Samuel Martires, ha? Tinigil niya, ha? Pina-stop niya yung sa publiko o pagbibigay ng kopya ng salin sa publiko na salin ng mga public officials, mga kaibigan. Kaya talagang deliberate na ilihim eh. Ha? Yan ang purpose ng kasalukuyang administrasyon na labag ha. Labag yan sa konstitusyon at sa batas, mga kaibigan. Sa ilalim kasi ng konstitusyon at doon sa batas na Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, nakasaad po na the failure of government officials to declare their assets kapag ka daw hindi na ideklara yung kanyang mga ari-arian, including business interest, kasama na yung interest mo sa negosyo, and financial connections, mga iba pang financial connection mo, may kaugnayan sa pera, is an administrative and criminal offense. Hindi lang administratibo, kundi may criminal offense ka na nagagawa paglabag sa batas. Yung CSC pala ay talagang Civil Service Commission, hindi pala SEC ito. Tama pala. Kasi may guidelines daw ang Civil Service Commission specify that officials, kasi ang civil service, sakop niya ng pagpaparusang administratibo eh. Di ba? Pag administrative case, civil service. Specify that officials disclose their connections. Maliwanag po yan na may batas. Ang Civil Service Commission na ang mga opisyal ay dapat nilang sabihin i-disclose yung kanilang connection sa alinmang business enterprise, whether as proprietor, kay ikaw ang may-ari, kay ikaw ay investor o shareholder o officer, managing director at iba pang katulad nito, obligasyon mo yun under the law, mga kaibigan. Sa Republic 6713, ito yung Code of Conduct and Ethical Standard, also known as the SALN Law. SALN Law. Ito yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Baka sabihin nyo, SALN Law. SALN Law. They are required. Obligado silang i-divest ang kanilang negosyo o interes sa negosyo sa kanino man maliban sa malapit na miyembro ng kanilang pamilya kapag bumabangon ang tinatawag na conflict of interest. Mga kaibigan, kailangan pala magdadivest ka, di ba? Bebenta mo yan, di ba? Sa iba. Hindi pwede sa malapit na miyembro ng iyong pamilya. Di ba? Yun ang katumbas nung magdadivest ka. Yung sinasabi dito na required
obligado ka na i-divest mo yung anumang interest mo sa negosyo, sa kanino man. Pwede mong i-divest yan sa kanino man. Other than, maliban sa immediate family members, kapag bumabangon ang usapin na kung tawagin ay conflict of interest. Ngayon, ang sagot naman ni Tugade, wala po akong tinatago. Simple lang yan Kung wala ka palang tinatago ba't di mo inilabas ang salin mo? Di ba? Ba't di mo binigyan ng salin, ng kopya ng salin mo, yung PCIJ, kung wala kang tinatago? Di ba? Dahil sa wala kang nilalabas dyan, may tinatago ka. Yung sinasabi mong, wala po akong tinatago, sabi mo lang yun. Hindi pwede rito bunganga, di ba? Kailangan may resibo. Tawag nila ngayon sa ebidensya, resibo. Yan po, mga kaibigan. Yan ang sabi niya, yan is a matter of public record. Pag sinabi mong public record, bukas ito sa publiko, di ba? And has been disclosed in his SALNs. Hindi mo nga pinapakita yung SALN mo di ba? Pakita mo. Kasi yun ang pinakamatibay na proof, di ba? Katulad ni Vice President Leni Robredo, na bukod tangi sa lahat ng opisyal sa gobyerno, siya lang ang naglabas ng SALN. At doon sa SALN na inilabas niya, nakadeclare yung mga property at yung katumbas na halaga ng mga property. Mga kaibigan, kasi yun ang batas. Ang report daw ng PCIJ dyan sa Pandora Papers, nagsasabi nga na si Tugade ay dinisclose niya yung offshore investment. Ibig sabihin inilahad niya, di ba? Na nagkakahalaga ng 57 million as assets every year since 2012. Asset pala nakalagay, hindi pala kuha nito Hindi pala ito perang deposito Yung cold cash na deposito, hindi ganun Assets ang nakalagay. Mula pa nung 2012. Pero walang detalye tungkol dyan sa investments na yan. Except these were acquired in 2003. Ang sinasabi lang, nakuha niya yung halagang yan, 57 million, nung 2003 pa. Ibig sabihin, wala pa siya sa gobyerno. Di ba? At diniklara niya yan doon sa 2012 niya, simula noon, taon-taon, paulit-ulit na ganun lang, 57 million assets, pero walang detalye. Ano yun? Ano yung kumakatawan sa 57 million? Yung ba'y bahay, di ba? Ano ba yun? Stocks ba yun? Hindi deposito sa bangko. Kaya sinasabi ngayon, nitong si BIR Commissioner Kim Henares, dating BIR Commissioner, mga kaibigan, hindi ba na binasa natin kaninang kailangan maliwanag yun. At ang sinasabi ko dyan wala ngang illegal dun sa doon sa pagdideposito mo. Pero may obligasyon ka na yun ay ideklara mo. Di ba? Batas yun mga kaibigan Kaya yun ang sinasabi ni Henares, Ang sabi niya when you say offshore investment, pag sinabi mong offshore investment, pwedeng kahulugan niya ang cash deposits sa bangko. Dapat ilagay mo, offshore investment, 57 million, cash deposits. Di ba? Dapat nakalagay, expressly, malinaw na nakasulat, nakasaad sa bangko. Di ba
or shares. O kaya shares of stocks mo yan, di ba? O share mo dun sa company. Yan ang aking halaga o katumbas na halaga ng aking share sa kumpanya sa ibang bansa. Pero kung yan ay pera sa bangko, dapat ay properly disclosed. Dapat sinabi mo na yan ay deposito sa bangko. Cash, ibig sabihin, di ba? Mga kaibigan. But if it is pagka pala depositong pera talaga sa bangko, okay yun. Pero kung ang katumbas ng 57 million, mga kaibigan, ay shares of companies o shares mo dun sa company, then his SALN are lacking. Kulang yung diniklara mo sa SALN mo. Di ba? Kailangan sabihin mo ron. Mga kaibigan. Alam nyo, maraming naniniwala, na hindi lamang si Tugade sa kasalukuyang administrasyon ang meron tinatagong pera sa British Virgin Island. Alam nyo, masama dyan, kaya lalong naghihirap ang bansa natin, yung pera, sabi nga sa'yo, di baling magsipagnakaw yan basta't yung pera nila nagsisirculate, so long na yung pera nagsisirculate dito, nakakatulong pa sila di ba? Kung dito ginagasta yung perang yan Hindi, nakatago lang Mga kaibigan, bakit? Ano ang advantage nila? Hindi sila nagbabayad ng buwis. Mga kaibigan, di ba? Walang pakinabang sa kanila ang gobyerno. Hindi katulad nung nandito yung pera, hindi nila nilalabas, umiikot yan. Di ba? Ang ekonomiya natin, umiikot. Gumagana ang ekonomiya natin. Hindi ho ba, mga kaibigan? Walang pakinabang Kaya, at merong mga paglabag sa batas at naniniwala ang marami na hindi lamang si Tugadi yan. Kasi maraming magnanakaw dito sa gobyerno. Ano raw partido ni Bongbong Marcos? Ano raw tatakbo raw siyang presidente, di ba? Nagdeklara, hindi pa nagpapile pero nagdeklara na. Maarte pa para inaantay nila talaga si Vice President Leni Robredo para alam nila kung paano nila ikakamada yung kandidato nila Ang partido raw Partido Federal. Mga hinduropot kayo, anong federal sinasabi nyo? Presidential form of government tayo. Hindi naman tayo federal. Di ba? Ibig sabihin, sakaling manalo siya, kahit malabo, mga kaibigan, tutulak nila yung federalismo na naman. Federal pala kayo, ba't di kayo sa Germany kumandidato? Di ba? Doon, federal form of government doon Tsaka yung ibang bansa, di ba, na doon sa ibang bansa, dito kasi, tayo presidential form of government Isipin ninyo, si Bongbong, ano ba nagawa nito? Kami magtatanong, kayo wala kayong karapatan. Ang dapat nyong ipaliwanag, ano ginawa nyo? Di ba? Ano ba track record nyo? Track record ni Bongbong Marcos, simula nung matalo, manggulo. Di ba? File ng kaso, siraan si Vice President Leni Robredo. Yun ang nakakabwisit Di ba? Puro divisive kayong lahat lalo na yung mga kasama mo. Di ba? Yung mga tutang karihan ninyo na nahagisan lang ng buto. Kumakapang alipusta, tatakbo pang senador. Mga kaibigan, si Gadong. Subukan mo ngayon. Di ka naman mananalo Alam niyo ba kung ano pakay, ba tumatakbo yan? Tagamura.
sa kalaban ni Bongbong. Kasi di naman mananalo yan eh. Saan kukuha siya ng boto? Pinagmamalaki nyo, Marcos loyalist. Eh, ilan lang yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, ba't kayo boboto niyan? Wala naman kayo nagawa. Nagtago kayo sa pandemic eh. Wala kayong napakain ng lugaw kung alipustahin nyo si Vice President. Sino kumain? Yan, sila sila Gadon ang nakinabang lang kay Bongbong, mga kaibigan. O, tsaka yung ilang gago na nagsisipagsalita sa radyo, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bati-bati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Nabati natin itong mga katropa natin, sina Ani Flormata Saludes, Enyang Mina, Rosita DC, Yula Sotelo, Ella Samson Albiar, nasa Japan si Jorge Beichong, at si Buenos Dias Joel Diaz nasa Italy po, si June Gases ng bandang Abracadabra nasa Guam, Walden Kihan Berin at ang kanyang pamilya na pawang mga misisya nasa Guam din po, mga kaibigan. At itong si Ginoong Rolando Espina ay binabati natin. At nagpapasalamat tayo sa ating kababayang si Eric Cruz ng Nevada sa Las Vegas. Napadalan tayo ng kape. Mga kaibigan, dala yata siya sa kanyang mga kamag-anakan, ang sarap nung kape na pinadala sa akin. Mga paborito kong kape ito basta yung nanggagaling sa US, yan ang aking ibinibilin pagka tinatanong kung ano gusto nating may pasalubong. Yung kape, tama na sa akin yun. Ito, binabati natin si Lord Brian Soriano, Catherine Venus, Mary Hart, Claudine Palomares, Ronald Mau Resulta ng Las Vegas, isang Uber driver. Si Dan Macalinaw, binabati natin, Wilfredo Alfonso ng Caloocan City, Erlinda Soleta ng Vienna, Austria, si Ginang Neria Soliman at ang kanyang husband na si Doc Tito Soliman ng Australia, si Kambal, Paul Mabasa, si Antonio Mabasa, Randy Mabasa ng Philippine National Police, mga taga Quezon, dyan sa Katanawang Quezon, si Lilian at si Ate Flora na isang retired teacher. Si Bing Garcia Trinidad ng Hawaii, Bernard at Malu Orias ng United Kingdom, si Oscar Takala ng Brisbane, Australia, Chito at Lilian Santana ng Las Vegas, Nevada. Sa California po naman si Boji at Weni Hoya, ganun din si Divine Michel. Sa San Diego si Joel at Lourdes Cruz. Nandun din sa San Diego si si Boyet Potenciano. Si Lawrence Emen, binabati natin. Si Eric Partosa na ating katropa sa Reno, Nevada. Si Tess Coracho sa Europe. Si Mr. Lamberto Pajardo ang Bilao ng New York. Si kaibigan nating Hector Ponasier sa New York din po. At si Ben at Tessie Cortez ng Tondo, Manila. Babasahin ko sana bukas. Kasi laki na ng utang ng lungsod ng Maynila. Asan tong pera? Alam ba ninyo na last year, 2020, ang inutang ni Isko, 5 billion sa DBP.
Development Bank of the Philippines. Ano ba na-develop? Ha? Baka bulsa natin ang na-develop dyan. Ha? Alam ba ninyo na ngayong taon, nito lamang Mayo, nakautang na naman ang Pilipinas o ang Maynila, itong si Yorme, ng 10 billion pesos. Nasaan ito? Pag kinuwenta mo po, 15 billion na ang utang ng lungsod ng Maynila. Paano ngayon yung pera? Kaya may mga naniniwala, hindi magtatagal, aatras din ito Mga kaibigan si Isko Moreno, paniwala, ano ho? Ewan natin kasi ang daming dapat nitong ipaliwanag mga kaibigan si Fred Tarayo, binabati natin, Robert Suarez, Fabie, Marie Orsa, Ana Maria Aquino, si Freddy Dato, si Eli Albao, Feliciano Patenya Jr., Jimmy San Juan ng Pampanga, si Geraldine Alandi, kilala nyo ba ito? Ang galing na musician ito. Ito si si Gigi, ano yan, keyboard, kumakanta. Magaling yan. Kajuwait niya si Nonoy. Si Gerly Lopez, Enrico Asuncion, Art M. Diaz, Maria Dolores Santos ng United Kingdom. Si Jesus Kuwa, Meganel, Ernie Dris, Magdalena Dada Dumlao, Ricky Mel, Leonora Curata ng Chiba, Japan, Villegas Margarita ng Toronto, Canada, Anita Hapon, Romualdo Pascual ng Las Vegas, si Berto Labeja ng Edmonton, Alberta, Canada, June Angeles ng Bologna, Italy, si Jer Gab ay nanonood from Manchester. Alam ko sa United Kingdom din yan di ba? Salud Noblesa, JB Bayatan ng Antipolo City, Ito Esquillo, Edith Javier ng Cainta, Rizal, Samuel Gerald Chaneco Manugid, Jerry Inventado Retirba, si Kagawad Elena Eliasar Kalunsag at dating Chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, si Leon Nilo, si si Pacquiao, yung tambalan nila ni Atienza, pangalan nun? Manlito, nililito tayo nitong mga Manchurian candidate. Yung isa namang tambalang Manchurian din, Iskong, mga kaibigan, Iskong na Manchurian candidate din ni Digong. Mga kaibigan, si Danilo Arcilla ng Cologne, Germany, June Capule ng Chicago, Louis Bay ng San Francisco, California, kasama niyang nanonood si Angelina ng Alto Bay pala yun, Angelina Alto Bay, si Maita Basilio, nasa Europe din ito, si Flora Suryo, nabati na natin di ba? Kamag-anak natin ito si Genesis Renante ng Israel, si Dante Co, Petronilio Aransanso, Lloyd Dasa ng Hong Kong, Jennifer Valera ng Houston, Texas. May nag-text nga pala sa akin, sila raw nagbalik bayan, umuwi na rito, bumalik na rito sa Pilipinas, matagal silang nanirahan sa Cyprus.
Cypress. Sa Houston, Texas ito eh. Narating ko yan, Cypress na yan. Dahil tayo ay merong, dyan ako tumuloy eh, sa ating kamag-anak dyan. Si Esperanza Cruz, Herminio Perete ng Orange County, Hermogenes Condat, Edyumul Casquejo, Torrance, California. Huwag kayo mainip, ha? Ilang tulog na lang ito. Mga 2 tulog na lang, mag-a-announce na. Leonard Sunga ng Temecula, California, Betty Betchay ng Taiwan, Chofilo Santiago, sino to? Bas Jimmy Cuevas. Tama ba? Ang basa ko sa katakana, nasa Germany po. Si J.R. Madrigal ng Southern California, na dito po, isa siyang proud Calapeño. Eusebio Harina ng Dublin, Ireland. Ricky, nabanggit na natin si Ricky Mel. Si Luis Kevin Sebastian, RN, siguro registered nurse, ng Tondo. Nixon ng Torres ng Queens, New York, at si Mary Jane Molina. Si Kitch de la Roma, Hugo Dictado, si Saldi Ting, Ernesto Mangahas, Alberto Puno, Zeri Igdao ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Boyet de la Cruz, si Erlinda Soleta, Tony Ferguson, Nardle, si Edith Kapalad, si Lily Malyari Galang, si Hector, nabanggit na natin eh. Si Rafael Bernales, si John Bornales naman ng Makati, binabati rin natin. Lani Liwanag, Arnaldo Alcantara, si Oni Espeleta. Sipin mo, pag naglaban si Bongbong at si Vice President Leni Robredo, ito sasabihin ko sa inyo, si Vice President Leni Robredo, intact ang boto niyan. Kaya gusto nilang gibain yan. Hindi nababago kung sino yung bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon bilang Vice President. Magdadagdag na lang po at siguradong marami ang madadagdag dahil sa kanyang mga naipamalas na accomplishment sa kabila ng panggigipit sa kanya, pamimerwisyo sa kanya, ayaw siyang patulugin. Talagang ang gusto, sirain siya. Wala man siyang kasalanan Nga tinatanong natin, ano ba ginawang kasalanan sa inyo niyan? Kasalanan ba niyang manalo siya? At matalo kayo? Matalo yung kandidato nyo, pinagtulungan yan, pangkat nila Cayetano, pangkat ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na, at ng mga dedede, yung mga dedede. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Babalik po ang Rapid Fire bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan.
At sa ating pong FB Live, alas 11 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Tay, walang nang aapit ang Ito po si Percy Lapid. tunay. Maraming salamat at magandang gabi! Art together! Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?